Pastor Jack Tanuenco. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah. Sige, palakpakan ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tayo po'y nagpapatuloy po sa ating mga seryeng pinag-uusapan. Pang-ano na po ito? Pang-5 na, I believe. At marami pa pong sinasabi ang ating Panginoon na patungkol sa kanyang katayuan, kung sino nga ba talaga ang ating dakilang Diyos. I am, remember? Ito po yung ating pinag-usapan. Long before pa, dun sa Exodus 3:14, remember? Nung tanungin po ni Moses ang Panginoon, sino ang sasabihin ko sa mga tao kung sino ka? Ang sabi ng Panginoon, if we remember, if we will go back to Exodus, ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa kanila, I am who I am. The great I am. Wala na pong great I am maliban po sa ating dakilang Diyos, the only eternal God, eternal in nature, the only God, no other God before Him and after Him, the all-powerful, all-knowing, everywhere. Andyan po palagi ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po sinabi niya sa ating mga pinag-aralan na, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. Marami pa pong I am at ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, I am the resurrection and the life. Sinabi na po ng ating tagapanguna, sinabi na po ng ating mga awit, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah! Ano nga padala? Usap-usapan po ngayon yan sa YouTube, sa Facebook, na pagdating po ang rapture ay talagang very, very, very eminent. I am the resurrection and the life. John 11:25-26, related po ito. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa umagang ito, sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita, na aming pong dalangin na patuloy maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga pandinig kasama ng iyong lingkod na gagamitin, na muli po kami magkaroon, hindi lang ng kaalaman, kundi ng katatagan ng pananampalataya, bagong taas ng pagsambat, pagkilala sa iyo, o dakilang Diyos, na ikaw nga ang tunay, wala nang iba, the great I am. Kaya nga po, dakilang Diyos, aming dalangin sa kabuuan ng sanktuaryong ito, patuloy na mapuno ang bawat isa, ang buong sanktuaryong ito, kasama ng aming nanonood online, ng iyong kapangyarihan, ng iyong anointing, ng iyong presensya, upang sa paglabas namin sa bahay ito, bahay dalangin ng ito, makita pa rin ang liwanag ng iyong liwanag, magliliwanag sa aming mga buhay. Sa iyo lamang, dakilang Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. The great I am, Kristo Jesus. Amen. Amen. Come on. Sige po, palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Ito pong binasa nating talata, alam po natin yung mga naunang bahagi ng talatang ito na kung saan nagkaroon po ng matinding karamdaman ang kapatid po ni Mary at Martha na si Lazarus. At nagbigay po silang mensahe sa ating Panginoong Jesus na may sakit ang kanyang kaibigan. However, hindi po nakarating on time ang ating Panginoon. Na-delay pa ang ating Panginoon. At nang dumating po ang ating Panginoon sa Bethany, kung saan po nandoon si Lazarus, patay na si Lazarus. Nakalibig na po si Lazarus. Kaya nga, sabi nga ni Martha, Panginoon, kung dumating ka lang sana kaagad, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sabi ng ating Panginoon sa kanya, huwag kang mag-alala, Martha. Mabubuhay na maguli ang iyong kapatid. Alam ko naman yun, Panginoon, ang sabi ni Martha, na mabubuhay siya muli on the last days. Ang sinasabi po ni Martha sa kanyang puso ay ang resurrection day. I am the resurrection. Ito po ang sinasabi ni Martha. However, ang sabi po ng ating Panginoon, ngayon din, hindi po niya direct yung sinabi, pero sinabi po ng Panginoon, I am the resurrection
and the life. Ako ang resurrection sa muling pagkabuhay. Ako din ang resurrection sa ating panahon ngayon. Kaya nga, alam po natin, long story short, nabuhay po ang ating kapatid din, siyempre, Christian. Nabuhay po ang kapatid nila, sige, kapatid na Martha at ni Mary. Nung pong oras na yon, after 4 days na sa libingan na po, nabuhay po maguli. Si Lazarus. On that part, I am the resurrection and the life. Naalala ko lang po yung kwento ng isang mangangaral. If you still remember the late Proceso Marcelo, remember? Meron po siyang funeral. Tapos, of course, andoon yung patay, nangangaral po ang Proceso Marcelo. Meron po isang pilosopo doon sa likod. Pastor, ang sabi po ng pilosopo, hindi ba ang sabi ng Panginoon, siya ay bumuhay ng patay. Kayo rin, sabi niya, you will do greater things. Nakasulat po yun, that these disciples will do greater things than what Jesus did. Of course, ang punto po nun, mas maraming tao ngayon kaysa noon. At mas marami sila kaya they will do greater things. Hindi po nila hihigitan. Trivia lang po. Hindi po nila hihigitan ang kapangyarihan ng Panginoon. Mas marami po sila, so mas marami silang magagawa. Okay, ano lang po yun, trivia lang. Pero balikan po natin ang kwentong kinikwento po natin na true story po ito. Ang sabi ng pilosopo, di ba, sinabi ni Jesus, you can do greater things? Yes, sabi ng pastor. Eh di kaya mo ring buhayin yung patay na yan. Ang sabi po ng pilosopo. Kapatid, ang sabi niya, ganito kasi yan. Ang ating Panginoon, hindi lang basta pumipili ng bubuhayin, ang sabi niya. So ako rin, ang sabi niya, hindi rin ako basta bubuhay. Kailangan ko rin mamili kung sino ang aking bubuhayin. Sabi po ni Proceso. Kung ganon, sino ang iyong pipiliin? Wala naman siyang ibang pipiliin, kundi yung patay, yung nakahimlay. Habang siya, ang pipiliin ko, sabi ng Proceso, ikaw ang pipiliin ko. Magpakamatay ka ngayon at bubuhayin kita pagkatapos. Pero totoo po, ang Panginoon, kaya nga, di ba, sabi niya, nung tumawag siya, Lazarus! Di ba? Tinawag niya si Lazarus. O kung tinawag ni Jesus, patay ka dyan, lumabas ka. Hindi lahat po ng patay na nakalibing, doon sa tomb, lalabas. Kaya nga pinili ng ating Panginoon, Lazarus! Alam po ng Diyos kung ano yung mga patay sa ating mga buhay. At andyan po ang ating, He is the resurrection and the life. Kung parang magko-conclude na ako, kung ano naman po, pero babalikan po natin yung conclusion mamaya, kung ano naman po yung mga patay sa ating mga buhay ngayon, sa ating mga pagsubok, andyan po ang pangako ng salita ng Diyos. He is the resurrection. I am the resurrection and the life. The one who believes, ang sabi po, in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. So ito pong statement na to, alam po natin, pag tayo'y namatay na, depende po yan. Pag tayo'y namatay na, kinilala natin ang Panginoon, mamamatay po tayong isang beses. Pag tayo po'y namatay, na hindi kinilala ang ating Panginoon, so sabi nga po ng ating tagapanguna, yung pong ating mga bisita, hindi po ito aksidente. Marahil, kahit po sa mga hindi bisita, baka hindi pa tayo seryoso sa ating pagiging Kristiyano. Sabi nga ng ating bishop, maraming mga Kristiyano pero hindi born again. So make it a point. This morning, paglabas po natin, tiyak na po tayo na Kristiyano tayong mga born again. Ito po kasi meron pong sinasabing, born once, die twice. Born twice, die once. So ito pong born once, alam po natin, tayo po ay ipinanganak sa espiritu ng laman. At ang espiritong laman na ito ay minana po natin ang kasalanan ng ating pong kanununuan. Alam po natin, sino yan? Si Adan at Eva. At dahil po sa kasalanan yan, magbabayad po ng kamatayan ang kasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang sabi po ng Roma 3:23, Roma 3:10, no one is righteous. Sa Roma 3:10, no one is righteous. 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God.
At sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Entonces, tayo pong lahat ay mamamatay. Pero ito po yun, ito po yung kagandahan nito. Yung pong sinasabi ng Romans 6:23, hindi po natapos sa unang bahagi. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. But the gift of God is eternal life. Kanino po? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na hindi po magbabago kailanman ang panawagan, ang ebanghelyo po ng 1:3-16. Time and time again, inuulit po natin ito, na mahal ng Diyos. Ang buong mundo, ang sanlibutan, wala pong exempted, walang nationality, walang mahirap, walang mayaman, marunong, hindi, walang pinag-aralan. Lahat ang uri ng tao, mahal ng Diyos. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, na alam po natin, nang siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, tinubos po niya ang ating mga kasalanan, na sana tayo ang dapat mamatay. Pero meron na pong namatay para sa atin. Bibigyan din po natin mamaya yan. Ang sino man ang sa kanya ay manampalataya, ang sabi po doon sa susunod na bahagi, ang sino man ang sa kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung sinasabi nating born once, died twice. Naisilang po tayo sa kasalanan. Sa flesh, sa laman, naisilang po tayo sa laman na makasalanan. Entonces, mamamatay po tayong physical. Yung kalawa po, spiritual na kamatayan. Yung po sinasabi, hindi na siya mapapahamak. Pero kung hindi po siya naniwala kay Kristo, hindi siya nanampalataya, ito po, mamamatay siya ng 2 beses, physical at spiritual. Pero yung karugtong po, ang sino man sa kanya manampalataya, hindi na mapapahamak, manampalataya, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung born twice. Naisilang po tayo sa laman ng makasalanan, pero tayo po kailangan maisilang sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtanggap doon sa ginawa niya, doon sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap po natin, siya'y namatay na para sa atin sa pamamagitan ng tatanggapin nga natin na tayo nga ay nagkasala. Kasi pag hindi po natin tinatanggap na tayo nagkasala, wala tayong pagsisisihan. Di ba? Ito po yung mga kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos, yung mga kasalanang hindi inukumpisal. Pero pag tinanggap po natin, tayo nga ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. Iyon po yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. Born twice, tinanggap po natin ang ating Panginoon. Therefore, hindi po mamamatay ang ating, minsan lang tayong mamamatay, yung pong ating physical, pero yung pong ating spirito. Kasama na, makakasama ng ating dakilang Diyos. Ito po yung sinasabi niya, I am the resurrection. Sa darating na panahon at ngayon, kakaya sa panahon ngayon, I am the resurrection and the life. Amen. Nakakasunod po? So, born once, mamamatay 2 beses. Born twice, mamamatay na lang 1 beses. Wow. Basta kilalanin lang po natin ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pagtanggap ng ating makasalanan, pagsisisi ng ating makasalanan, at tanggapin si Kristo Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Amen. Malyari tayong muli. Praise the Lord. Tuloy po natin. Sandali lang po ito. Tuloy po natin. Pero sa totoo lang, medyo may kahabaan po ng konti kasi po, medyo doctrinal po itong ating pag-aaralan. May doctrinal. Kaya nga, bear with me po. Pero kaya nga po, buksan po natin ang ating mga puso, ang ating pandinig. Napaka-importante po ng ating pag-uusapan. Dito po, sa great I am, the resurrection and the life. Ano po ba talaga? Pag sinabi pong ano talaga yung ang sinasabing, kung siya ang talagang I am, the resurrection and the life, ang ibig pong sabihin nito, siya po ang source ng buhay, hindi lang source ng buhay, the overcomer of death. He is the source of life and the overcomer of death. Ito po yun. Source. Basta, source of life. Value nito. He is the source of life and the overcomer of death. Okay, mas masalayo po kasi kay English. He is the source of life and the overcomer of death. Ito po yung ating sinasabi kanina. Mga ilang talata po ito para mas mabigyang diin po natin. Ito pong ating doktrina. Sabi po doon sa John 1:4, in Him was life, and that life was
the light of all mankind. So, pansinin po natin, in Him was, noon pa man, hindi ba? Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At doon po sa talatang 4, in Him was. So, noon pa man, bago pa man, tayo ipinanganak ng unang panahon pa ni Adan at Eva, ito na po ang sinasabi, all mankind. This is during the time of Adam and Eve. Kaya nga po, was. Pero bakit po nagkaroon ng problema? Kasi nga po, alam natin, anong kinain po nila? Ang prutas. Ano kasi prutas yon? Alang sasabing mansanas na po. Sabi ni ng ating Pastor Manny, ano nga kasing prutas yon? Sabi niya, mansanas. Nga po. Hindi po, of course, alam naman natin, hindi po mansanas yun. Isang uri po ng prutas na talagang nakakatoksong kainin. Talagang kaya nga natokso sina Eva at Adan nung kakainin. Anyway, during that time, dahil po sa kasalanan nga ni Adan at Eva, remember, we were made in the image of God. Lalo na ni Jeff, may paglalaway kayo, Pen. Ako kalupan ako, Hindi kalupan hindi po yung mukha. We were made in the image of God, yung pong kaningningan ng Diyos, yung pong katuwiran ng Diyos, at ang kabanalan ng Diyos. Ito po yung ating pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yan po ay nawala ng magkasala of disobedience, yung unang nilalang, si Eva at si Adan. Pero napaka bait po talaga. Kaya nga, for God so loved the world, hindi po inayahan. Ayaw po ng Diyos na mapahamak sina Adan at Eva. Gusto po ng Diyos na may balik muli ang katuwiran, may balik na muli ang kaningningan, na yung glory ng tao. Naikwento ni Pastor Manny kagabi, yung glory ng tao, kasi sabi niya, nakita nila sila'y hubad. So hindi po, hindi po ibig sabihin na sila ay talagang walang buong saplot. Yung mga ibon nga, di ba? Tignan mo yung mga ibon, yung mga peacock, ang gaganda. Sila nga, ang gaganda ng kanilang covering ng mga takip. Can you imagine, maglalakad sila, you can do the math. Malalakad, alalang malan. Alalang malan. Di ba? Anyway, ang nawala po sa kanila ay yung kaningningan. Kasi po, hindi po nila nakikita yung kanilang sarili. Nagniningning, nagliliwanag po. Nagliliwanag po sina Adan at Eva. Kaya po, akala nila, dahil nga nawala yung liwanag nila, remember, sila po ay kumuha ng mga dahon para takpan yung kanilang mga katawan. Dahil alam nila, ubad sila ng kaningningan ng Diyos. Pero ibabalik, gusto po ng Diyos na ibalik. Kaya nga po, ito ang dahilan kung bakit meron po tayong soteriology. Ano po yung soteriology? Punta po kayo sa aming DEP class, Discovery Education Program. Yan po yung Doctrine of Salvation. Yung pong mga nag-aaral, talagang nakaka-excite po yung ating Discovery Education Program. Yung pong hindi pa nakakapag-enroll. Kaya lang, late na lang kayo, Ma'am Maris. Level 2 ka na. Sa susunod po, sa susunod na semester na lang kayo mag-enroll, nakaka-excite po yung ating pinag-aaral. Anyway, ito po yung dahilan na wala po ang tao. Gusto po ng Diyos na maibalik sa taong katiwiran. Kaya nga, to Him who had no sin became sin for us that we might become the righteousness of God. Sa 2 Corinthians 5:21 ata yun. Ito po yung gustong maibalik ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, noon pa man, gusto na po ng Diyos maibalik sa tao ang nawala sa tao. Amen. Napakabuti. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, ito po kasi, siya po ang author of life. Nasa Kanya po ang kapangyarihan para tayo ay mabuhay na maguli. Dahil siya po ay nabuhay na maguli. You killed the author of life. But God raised Him from the dead. Alam po natin ng sila po ay talagang, crucify Him! Di ba? Yung mga taong, Hosanna, Hosanna, sila rin nagsabing, crucify Him! Crucify Him! Magsabi po nila, sabi ng ating pinag-aaralan, you killed the author of life. Pero God raised Him from the dead. Ito po ang gusto ng Diyos. Na dahil si Kristo ay nabuhay na maguli, tayo rin po kung sakali, dumating na ang rapture.
Mamaya lang, bukas, hindi natin alam. Pero kung sakaling dumating yun, hindi na po tayo matatakot. Kaya nga, itong na, the overcomer of death, hindi na po tayo matatakot kahit dumating man yung kamatayan sa atin. Dahil si Kristo ay nabuhay na maguli. Tayo rin naniwala sa Kanya. Nagtiwala ibinigay ang ating sarili sa Kanya. Tayo rin ay mabubuhay na maguli. Amen. Sana ko po. Pataan mi kakita at banwa. Hallelujah. Dahil nasa Kanya po ang buhay na walang hanggan that God raised Him from the dead. Ito nga po, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being His Son, Jesus Christ. Ito po yan. He is the true God and eternal life. He is the true God and eternal life. Hindi po siya tao. Naging tao po ang ating Panginoon. Pero He is the true God and eternal life. Mamaya po, bakit po natin talagang titignan kung bakit naging tao po ang ating Panginoon. Pero hindi po siya talagang kasi ang sabi ng mga iba, tao lang si Jesus. Si Jesus ay isang propeta lang. Yung mga ibang pananampalataya. Kaya nga po, sabi ko nga po, doctrinal po itong ating pag-aaralan ngayon. Napatutunayan natin na si Jesus nga ay Diyos at si Jesus ay naging tao. Dito po, He is the true God. Kung siya ay true God, He is. Nasa Kanya po ang buhay na walang hanggan. Jesus is is not only the source of physical life. Jesus is not only the source of physical life, but also the source of eternal life. Born twice, ito po yung sinasabi natin. The source of physical life, but also the source of eternal life. Dahil nga po, kung si Jesus po, ang talagang the source, di ba? Kung, remember, ano ba yun? Sa John 6:68, nung tanungin ni Jesus, yung kanyang mga disciples, kayo rin ba iiwanan niyo ako? Kasi marami po ang umalis dahil sa pagtuturo, mga na-offend sa pagtuturo ng ating Panginoon, John 6:68. Sabi po ng Panginoon, kayo rin ba iiwan niyo ako? Sabi po niya. Sabi po ni Simon Peter, Panginoon, yan, nuka rin kaya pamunto. Kaya nga po, meron tayong kasabihan, kung nasa Kristo Jesus ng ating mga buhay, saan ka pa? Saan ka pa? Pinag-aralan po natin, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Come on! Saan ka pa? Nuka rin ka pa? Makota pa po. Aalis pa ba tayo sa kamay ng ating Panginoon? Woo! Come on! One more hand of praise sa ating Panginoon. Hallelujah! Because Jesus is our eternal life, pati po yung kamatayan, hindi na po natin katatakutan. He is the source. Hindi na dahil po dyan, because po na Panginoon, pero dito po sa ating pinag-usapan, kahit po dumating man si kamatayan, hindi na po natin siya katatakutan dahil sigurado na po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sige po, isa palak po para sa Diyos. Hallelujah. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. Ito po yung ating sinasabi. Since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this. Sigurado. Saan ka pa? Sigurado na tayo. Dahil Christ was raised from the dead, and He will never die again. He will never die again. Death no longer has any power over Him. O death, sabi po din sa 15 Corinthians 15, O death, where is your sting? O death, where is your victory? O death, O death. Naalala ko po, di ba, meron tayong bagyong Odette, Odette. Remember, di ba meron tayong bagyong Odette? Odette,
Where is your sting? Bagyo, wala ka nang, hindi mo na ako matatakot. Kahit mamatay man ako, makakasama ko ang aking dakilang manunubos. Di ba? Time and time again, naririnig natin ang patotoo ng ating pastor. Kung sakali, jablo ka, manalo ka, hindi ka mananalo sa akin kahit mamatay ako. Makakasama ko naman ang aking dakilang manunubos. So hindi na po tayo matatakot sa kamatayan, sa pagdating man niya sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Ito kasi, yung Christ was raised from the dead. Ilan na bang religion ang naitayo? Ilan na bang mga tagapanguna na nagtayo ng religion? Pero asan sila ngayon? Confucius, Muhammad, Buddha. Lahat po sila patay na. Lahat po sila patay na. Kaya nga meron pong nagsabi, if you want to build another religion, you have to die first, and after 3 days, rise again. If you want to build another religion, you have to die first, and after 3 days, rise again. Bantayan po natin yung nagsasabi siya nga si Kristo, yung sa Davao. Pag after 3 days, namatay siya, sabi na buhay ng maguli, meron pong bagong Kristo. Hindi na po mangyayari yon. Isa lang po yung Kristong nabuhay na maguli. Walang iba, kundi ating Panginoong Kristo Jesus. Kasama po natin ngayon, bukas, heaven and earth will pass away. Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my words will never disappear, will never pass away. Woo! Praise the Lord. Kaya nga po si Pastor Manny kagabi medyo excited na excited. Ito po talagang panahong ito, nakaka-excite. Hindi po nakakatakot. Kung tayo po ay talagang wala pa sa ating Panginoon, matatakot nga tayo. Pero pag alam po nating sigurado na tayo, saan ka pa? Sabi nga ni Peter, saan pa kami pupunta kung di sa iyo, Panginoon? Kung sigurado tayo, hindi na po tayo matatakot, ma-excite po tayo. Kahit dumating mamaya, bukas, ang ating dakilang Panginoon. Amen. Tuloy po natin. Because God's children are human beings, made of flesh and blood. Ito po yung sinasabi natin kanina, bibigyan natin ng diin. Na si Kristo ay Diyos, sabi natin kanina, talagang Diyos siya. At ngayon, bibigyan natin diin na naging tao po ang ating Panginoon. Remember, balikan po natin, in the beginning was the Word, John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God, in verse 14, and the Word became flesh. And the Word became flesh. Dito po, babasaan, the Word became flesh. Balikan po natin. Because God's children are human beings made of flesh and blood. The Son also became flesh and blood. The Son also became flesh and blood. Okay. And for only, tatlong only lang po ito, tatlong only. For only as a human being, He could die, and only by dying, He could break the power of the devil. So yung dalawa muna pong only. For only as a human being, He could die. Kasi po, kung siya po ay Diyos, hindi po siya pwedeng mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Wala pong tutubos ng ating mga kasalanan. Only by human being He could die. And only by dying, He could break the power of the devil. Kailangan po niyang maging tao, kailangan po niyang maipako doon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan po niyang mamatay. Dahil pag hindi po namatay ang ating Panginoon, wala pong pag-asa ang buhay na ito sa ating mga kasalanan. Dahil kailangan pong mayroong umagos na dugo na tutubos ng ating mga kasalanan. If you remember, ang sabi po ng Panginoon, my God, why hast thou forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Kasi during that period, ang Panginoong Kristo Jesus, bit po niya lahat ang kasalanan ng mundo. Kaya nga po, hindi makatingin ang Diyos kay Kristo Jesus dahil nandun lahat kay Kristo Jesus. Ang kasalanan natin, ang kasalanan ng tao, kaya nga, my God, why hast thou forsaken me? Kailangan po niyang maging tao, kailangan po niyang mamatay para magkaroon po ng katugunan ang pagtubos niya sa bawat isa sa atin. Wow, ito pong Diyos na talagang makapangyarihan sa the great I am, naging tao po para lamang tayo magkaroon ng kaligtasan. Woo! Hallelujah. Amen. Who had the power of death? And ito po, only in this way could He set free. So tatlong only na po. Only in this way He could set free all who have lived their lives as a slave to the fear of
dying. So because of this, muli, hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo matatakot sa kamatayan. Mamamatay tayo, of course. Pero kahit mamatay tayo, hindi na tayo matatakot. Yun, bawi, no? Clayton, tawag. Hindi tayo matatakot sa kamatayan dahil na po natin. Kaya nga po siya dumating dito. Naging tao, namatay, para po magtagumpay siya. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Hindi na po natin katatakutan si kamatayan sa ating mga buhay. Ang ano lang po siguro, siguro unahin ko na yung hamon sa atin. Parang application na rin. Kung tayo hindi na matatakot sa kamatayan, dahil alam natin, makakasama natin ang ating Panginoon. Pupunta po tayo mamaya sa ating second point. Paano kaya yung ating mga mahal sa buhay? Lalo na po yung ating immediate family. Tayo po, yung pong talagang buong pamilya, praise the Lord. Pero kung sakaling hindi pang buo, ito po yung panawagan ng ating doctrine ng pinag-aralan. Pagkilala po natin sa kanila kung sino ang talagang magliligtas sa ating mga buhay. Amen. As long as Jesus is our Lord and Savior, we won't have to worry about our lives in this world. And we won't have to fear death. So, inuulit-ulit po natin ito. Kaya nga po, doctrinal po yung ating pinag-usapan na hindi na po natin katatakutan, si kamatayan. Kaya nga po, kung si Kristo talaga, kung siya ang the great I am, ang ibig pong sabihin dito, hindi lang siya source of life and the overcomer of death, siya rin po, ito po, He is the guarantor. Siya po ang guarantor natin, the guarantor of our reunion with loved ones. Meron palang reunion, doon sa langit sa ating mga loved ones. Di ba pag may reunion ng mga Tanweco families, Clayton family, ano pa ba? Romero family. Ano po yung mga pamilya niyo? Paano kaya ito magkakaroon ng talagang tunay na reunion pagdating po doon sa kalangitan? Ito po sinasabi ng ating pinag-aaralan. Amen. Bakit po kaya niya? Paano po natin ito bibigyan ng paliwanag? Remember po yung kwento ni Haring David, nung siya ay magkasala, nagkaanak sila ni Bathsheba. Remember po, dahil sa kanyang kasalanan, at ang consequence po ng kanyang kasalanan, nagkaroon po ng matinding karamdaman ang anak nila ni Bathsheba. At siya po ay nag-fasting, nanalangin para gumaling ang kanyang anak. Subalit, hindi po gumaling ang anak ni Haring David during that period. So, nung nagpa-fasting po siya para gumaling, however, namatay nga. Nung namatay na po ang kanyang anak, tumigil na po sa kapapanalangin, sa kapapasting. Siya po ay kumain na at talaga pong may saya niya po. Sa madaling salita, may saya niya po Haring David. Nagtataka po ang kanyang mga alalay, mga servants, bakit siya nagsasaya. Kung kailan namatay ang kanyang anak, doon siya nagsasaya. Parang baligtad. Ito po ang paliwanag. Ang sabi po ng salita ni Haring David, I fasted and wept while the child was alive. For I said, perhaps, sabi po niya, the Lord will be gracious to me and let the child live. And then, ang sabi po ng salita ng Diyos, yun na ba yun? But why should I fast when he is dead? Baligtad, ano? Can I bring him back again? Ito po ang sinasabi nating reunion. I will go to him one day. He cannot return to me. So, ang ibig pong sabihin nito, yung pong bata, diretso po yan sa langit. Kaya po yung, siguro po, trivia. Kung meron po tayong mga batang maliit, na talagang inaalala natin, na baka sila, kasi ang sabi ng ating nakagis ng pananampalataya, yung mga bata, kailangan munang mabinyagan para makapunta ng langit. Kasi pag hindi pa nabinyagan yan, magiging sakitin yan. Hindi pwedeng ilabas ng bahay yan.
hanggang hindi na bibinyagan. Hindi ba? Remember, yun po yung ating kaugalian. At yung pang makanyagin, magtas lang gamat. Diretso po sa langit yung mga bata. Kaya nga si Aring David, alam po ni Aring David, pupunta siya ng kalangitan. Makakasabi niya, I will go to him one day. David is talking about the resurrection. So ito po yung baka humaba, kasi po noon during 168, year 168, 168, that is the 2nd century, yung pong nagkaroon po ng, ano lang po ito, kwento lang, nagkaroon ng plague, parang COVID, pero walang sinabing COVID because during that period, namamatay yung mga tao, kasama yung mga batang maliliit, namamatay po 5,000 a day. 5,000 a day. So, ang pangalan po ng plague is Antonine plague. So, yung si Emperor Marcus Aurelius, dahil nga po, ang sabi nila, minana ng mga bata, minana ng tao, yung ating pinag-uusapan kanina, born once, na minana natin, yung kasalanan ng tao, yung mga bata, baka hindi sila pumunta ng langit. Kailangan binyagan na. Doon po nagumpisa ang binyag. Binubos. Yan, meron tayong trivia, no? Doon pala, nagumpisa. Pero tayo, ginagawa natin, hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang background, no? Yung po ang pinagmulan ng binibinyagan yung mga bata para daw diretso. Pero hindi po yun, kasi alam naman natin, ang binyag, kailangan mo nang magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo sa iyong mga puso. Yung binyag, hindi po paraan para makapunta ng langit. Yung sinabi lang po natin, anyone who believe in Him, paniwalaan ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, will not perish, but will have eternal life. So ito po isang halimbawa lang ng assurance of salvation. Alam na po ni David, makakasama niya ang kanyang anak pagdating po doon sa kalangitan. Siguro po, bigyan natin pa ng dagdag, ano ito? Ito po kasi ng ating mga senador ngayon, di ba, ang sabi po nila, para daw kailangan ikulong yung, kasi hindi pa daw alam ng bata ang kasalanan, kaya sa 18, pagdating daw ng 18 years old, baliw yan ang ningilitan. Pagdating, di ba, huwag niya sabihin. Total, ano naman ang sino yung nagpasa ng batas na yun, Kaya nga, mayroong isang senador na talagang binababa yung age. Papunta itong 10 hanggang 10 years old, pababa. Pero yun nga ba talaga? Ang bata, alam na niya di ba, kaya po natin sinasabi yung bata po ngayon, 6 years old pa lang, 10 years old. Bali, alam niyo po ba, mayroong mga balita, 8 years old, ni-rape yung 6 years old. Mga bata, binaril yung kanyang nanay. Alam po natin yung mga bali-balita, mga maliliit na bata, alam na po, yung pong mga anak natin, 4 years old, 5 years old, di ba pag meron tayong tinuturo sa kanila, tapos meron tayong ginagawa, Pa, Dad, Ma, that is wrong, don't do that, di ba? Alam na po ng bata kung ano ang tama-mali. So, pag alam na po ng bata ang tama-mali, yung kanya pong accountability, sabi po ng salita ng Diyos, accountability pagdating pa lang ng 12 years old. Pero, kailangan pa bang umabot ng 12 years old bago mo siya papanagutin sa kanyang kasalanan? Alam na po ng bata. Ang sinasabi lang po natin, yung pong ating pinag-aralan, yung pong mga bata, nasa ating pong pananagutan. Para po yung ating mga anak, pagdating ng takdang araw, makasama natin sila. Maka-reunion po natin sila doon sa kalangitan. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, train up a child in a way he should go. When he is old, he will not depart from it. Sabi nga, di ba, you cannot teach an old dog a new tricks. Tama ba yun? Yung kasabihan yun. Yung matandang aso raw, hindi mo na pwedeng naturan ng tricks. Matigas na pong bata. Pag teenager na, ano ba yung umpisa ng teenager? Age. Clayton. 12, hindi pa 13. Teenager. 14. Teenager. Tama? Tularin niyo, Marce. Istorya na ito. Kasi po noong panahon ng ating Panginoon,
nag-uumpisang turuan yung mga bata ng mga Torah at the age of 13. Noon yun. Pero po ngayon, 8 years old, 6 years old, alam na po ng bata ang mali at tama. Kaya nga po ito yung sinasabi natin, napaka-importante po ng ating pong pananampalataya na maipasa po natin. Hindi po sila maliligtas. Dahil ako'y ligtas na, ikaw ligtas din. Hindi po ganon. Ituturo lang po natin sa bata ang katuwiran, ang prinsipyo ng ating dakilang Diyos, nang sila rin po ay makakilala sa ating Panginoon at nang sila po ay makasama natin, makareunion natin pagdating ng takdang araw. Hallelujah. Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hallelujah. Sa likod po, nakakasunod. Narinig po niyo yan. Okay lang kayo dyan? Ayan, okay. Praise the Lord. Ano lang po, para po, tinignan ko lang kung may natutulog. Wala pa naman. Gumaganyan sila. Woo! It is our responsibility kasi to teach our children about what is right and what is wrong. Kasi nga po, tuturuan natin sila ng what is right and what is wrong. Kailangan po makita din nila sa atin. Kung ano ang tama at mali. Sasabihin natin, ikaw huwag kang iinom ng alak. Huwag kang maninigarilyo. Huwag mo akong gagayahin. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Tuturuan natin sila kung ano yung sinasabi natin, yun ang nakikita nila sa ating mga buhay. Yun po yung talagang sinasabi ng ating pinag-aaralan. It is our responsibility to teach our children about what is right and wrong according to God's Word. Lagi po nating tatandaan, hindi po according sa mga scientists, according sa mga tao, according sa mga politiko, na ganito ang gagawin mo, magtago ka ng pera, o bumili ka ng condominium para maitago mo yung maraming pera. Dindawinitan alam mo, mabubulan. Alam naman natin yun Okay. Wala naman tayo binabagin na pangalan. So, hindi pa tayo, wrong. We need to tell them repeatedly about our faith. Ito po yung sinasabi natin in the Lord Jesus Christ. Kaya nga pat we need to ensure that our families are saved by grace through the faith in Christ alone. Para po, including our young, innocent children, discipline them and teach them to obey the Lord. Hallelujah. Para sama-sama po tayo doon sa kalangitan. Okay. Babang oras ka, no? Pwede pa. Ito po kasi yan. Ito po yung sinasabi natin kanina. Balikan po natin yung ngayon. Yung sikat na sikat sa YouTube, tsaka sikat-sikat na sa Facebook, yung September 23 and 24. Yung September 23 and 24. Binigyang paliwanag po ito ni Pastor Manny kagabi. At mamayang alas 6, kung gusto nyo balikan. Pero para po mas makuha natin, balikan po natin yung Sabbath service. Binigyan pong paliwanag ni Pastor Manny. However, ito po kasi nasa YouTube, nasa Facebook, that this coming September 23 and 24, darating na raw ang Panginoon. Rapture na po. Ang sabi dun sa YouTube. Pero, sabi nga ng salita ng Diyos, baka hindi na dumating September 23 o baka lumampas ng September 23, 24. Bakit 23 o 24? Kasi po, sa ibang bansa, yung 23, yung 24 baka 23 rin sa kanila. Yung 23 sa kanila, 24 sa atin. So kaya either 23, sabi po ng mga nasa YouTube, between 22 to 25. So ano yung between 22 to 25? You can do the math, Jeff. 23, 24. So yeah. Between 22 and 25, sabi nila, ano yung between? 23 and 24, at pong sabi na, balikan po natin mamaya. And now, dear brothers and sisters, listen to this. We want you to know what will happen to the believers who have died. So you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. The believers who have died. We tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. Mauna pa palang
mabubuhay na maguli yung mga patay, yung pong mga nicho, magbubukasan po mga yan. Dito po siguro kinuha yung pelikulang Zombie. Di ba? Baka minamay-share lang tayo. Di ba? Meron tayong mga pelikula zombie. Totoo po, nasa salita po ng Diyos yan. Magbubukasan po yung mga nicho. Una pong mabubuhay na maguli ang mga patay kay Kristo, ang mga patay kay Kristo. So ituloy po natin. For the Lord Himself, we tell you directly, balikan po natin, we tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns, will not meet Him ahead of those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Ito po yun. First, the believers who have died will rise from their grave. Gabi, ng lagi. Ginagawa pong panakot. Ito po yung mindset. Totoo po ito. Siguro nga na ano ko lang, sa akahaka lang, baka nga dito ko kinukuha ang mga, alam niya, can you imagine, alam nila ang salita ng Diyos, tapos pine-pervert nila, ginagawa nilang zombie, ginagawa nilang gabi ng lagim. Tuloy po natin. They will rise from the grave. Then, together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up. Ito po yung caught up, wala pong yung word na rapture sa Bible. Ito po yun. Yung caught up, rapture, ito po yung sinasabi natin, rapture, will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Woo! Tara na! To meet the Lord, ito po yung rapture. Baka nga, hindi na po natin abutin ng kamatayan. Baka nga sa September 23, 24, hindi natin alam. Kung hindi pa tayo mamamatay, kung hindi pa tayo mamamatay, kasama po tayo sa salubong. Mauna nga lang yung mga namatay kay Kristo at tayo pong lahat sama-sama sa salubong in the air. In the air. Ito po yung sinasabi ni Pastor Manny kagabi. Caught up in the air. Then we'll be with the Lord forever. So encourage each other with these words. Bakit po nila sinasabi na September 23, 24, 20, 25? According po kasi, balikan ko lang yung... According po sa pag-aaral, sinasabi po, kinukento po ni Pastor Manningan, talagang yung rapture is imminent. Kung hindi na natin ma-experience ang death, ito po yun. Kukunin na po tayo sa salubong. Una yung mga patay. Kasi ito pong sinasabi ni Pastor Manny, kaya medyo mahaba po ito, balikan po niyo yung kagabi, yung kapaliwanag po niya. Ito po kasing September 23 and 24, meron po tayong tinatawag na Feast of the Trumpet. Feast of the Trumpet. Tutunog na po yung trumpeta. Di ba meron tayong inaawit? Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating. Nakamagkanta, Pastor, ha? Si Jesus ay darating na. Si Jesus. Anyway, mas sintunado. Talaga sintunado na ako man. Lalo na yun. Okay. Ito po yun, the last trumpet. Nakasusulat po yan. The last trumpet, nasa computation po. Nasabi po ni Pastor Manny kagabi. At ito pong computation ito, 7 years after this, September 15, 2032, o sabi po niya, 2032, ito po yung Day of Atonement. After 7 years, ito na po yung Day of Atonement. So 3.5 years, and then 3.5 years, andun na po yung Day of Atonement. Medyo mahaba lang po. Pero ito po kasi yung sinasabi ng, tingnan nga natin yung 1 Corinthians 15, 51 hanggang 53 siguro. 1 Corinthians 15, 51. 1 Corinthians 15, 51. 52. Ang sabi po niya, listen, I tell you a mystery. We will not all asleep, but we will all be changed. Sabi po, in a twinkling of an eye, we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye. At the last trumpet, ito po yung sinasabi ni Pastor Manny kagabi. At the last trumpet, ito na po yung last trumpet according po sa kanya pong sinasabi kagabi.
since 1948, remember po yung kasaysayan ng 1948, nang mabuo puli ang bansang Israel. May 14, 1948, muring nabuo ang bansang Israel. Kasama po tayo, Pilipinas, na nagboto para mabuo uli. Kaya nga po, mahal ng Israel ang Pilipinas at mahal natin ang Israel. Lagi nating ipinapanalangin. Dahil kasama po tayong nagboto para mabuo muli. Para bang naging break-even, tiebreaker ang Pilipinas para mabuo muli ang bansang Israel in 1948 May. At during those period, ang sabi po ng pinag-aaralan, paliwanag ni Pastor Manny, anim na yung kasaysayan. At ito na yung pang-pitong trumpet. At yung pang 7 years, Day of Atonement, darating daw sa September 15, 2032. Kung hindi tayo naniniwala kay Kristo, wala kay Kristo, matatakot tayo. Pero, hindi naman ito eh. Ang importante po ngayon, nakahanda ba ating mga puso? Kung darating mamaya, bukas, ang ating Panginoon, kung sakali sa September 2024, ay, ating ko pang pinangaldo para magsadya. Gawa ko pang kasalanan eh. Ang 22, ang pong 21 na ako magsisi. Hindi nga natin alam eh. Malay natin, baka bukas. Ang importante po, lagi pong nakahanda ang ating mga puso para makasama na natin ang ating mga mahal sa buhay, higit sa lahat, ang ating dakilang manunubos. Hallelujah! Come on! Woo! Praise the Lord. Kasi nga, alam po natin, alam natin lagi nating naririnig. Konti lang daw. Di ba? Nasa salita naman ng Diyos yan eh. Konti lang daw ang pupunta ng kalangitan. Unahin po siguro yung verse. Unahin muna natin yung Luke 13, 23, 25. Tapos balik tayo mamaya doon sa ating Revelation 7:9. Luke 13, 23 muna. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? He said to them, ito po yung sinasabi natin. Sa atin, sa kanila at sa atin po, make every effort to enter through the narrow door. Make every effort to enter through the narrow door because many, I tell you, will try to enter and not be able to. Once the owner of the house gets up and closes the door, you will not stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us, but he will answer, I don't know you or where you come from. Pag dumating na po ang rapture, sasabihin natin, Panginoon, sama niyo ako. Diba yung kwento nung isang businessman na ulit-ulit? Alam naman natin yung nag-aalaga ng itik. Alam niyo pa yon yung nag-aalaga ng itik? Nag-pray siya ng bigyan ng negosyo ng Panginoon. Binigyan naman, nag-aalaga ng itik. Tapos, dumami yung mga itik, hindi na nakakapunta ng church. Ba't hindi ka na pumunta ng church? Pastor, wala po kasing magbabantay ng mga itik ko. Di ba pinag-pray natin yan, nabigyan ko ng negosyo. Kaya dumami na po. Kaya hindi na po nakakapunta ng church. Sabi na, hindi na siya nakapag-church. Nag-rapture, naiwan siya. Panginoon, open the door, papasukin mo ko. Walang magbabantay na yung itik. Kaya ka naiwan. Bantayin mo na yung itik mo. Make every effort. Ito po yung sinasabi natin, to enter the narrow gate. Kasi po pagdating ng araw na yon, ito po, balikan po natin, bibigyan po natin ng connection doon sa ating babasahin. Babasahin, sige po. Narrow door, ibig sabihin parang konti lang. Gaano ba talaga kakonti? Ang sabi po ng salita, after this, I looked and there before me was a great multitude that no one could count. Sabi nila konti, pero great multitudes ang sabi ng ating binabasa, Revelation 7:9. After this, I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, every tribe, people, and language. Di ba ka na yan, Randel? Mamaya na. Standing before the throne and before the Lamb.
They are wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Bakit multitudes? Pero mamaya po, multitudes. Every nation. Ito pong makakasama po natin. Kaya po, ating mga pamilya, yung lahat ng pamilya natin, yung mga Gutierrez family, Tanueco family, Romero family, lahat po ng pamilya nyo, ano po yung pamilya nyo, basta kasama natin yung ating pamilya nandoon sa kalangit, Maki-excite po kasi. Lahat po, yung mga pamilya po natin, na-share po natin ang Ebanghelyo, kamag-anak namin, pero especially po yung ating family, yung ano man po yung Gomez family, Lacanila family, ano man pong pamilya kayo, andun po, every nation, every tribe, people and language. Nakano po yan, nakagrupo-grupo. Remember po yung 12 tribes, para po makilala daw yung tribe noong panahon yun, from tribe of Benjamin, from tribe of Judah. Dahil madami po sila noon, talagang per tribe po yung kanilang grupo. Ganito rin mangyayari. Wow! Ando pala yung tribe ni Judah, ito pala yung tribe ni Benjamin. Makikita po natin sila. Yung pala yung tribe ng mga Clayton. Anyway, ando po yung family, makikilala po yung mga pamilya. Kaya nga't, ito yung sinasabi natin, mga pamilya, talagang, ang ano lang po ang hamon dito, gusto ba natin silang makasama? Talaga, doon sa reunion. Sinabi na po natin kanina yung hamon, bahagi na po natin sa kanila ang patungkol kay Kristo Jesus sa kanyang kaligtasan. Amen. So, bakit po sinasabi nating multitudes? Kasi po, ilang billion ba tayo ngayon? Ang sabi po ng ating estimate, yung mga scientists daw, billion years na lang ang Earth Nasa 6,000 years pa lang po tayo. Pero ganun pa man, long before, nung unang panahon pa, ang mga tao po, approximately, nasa ano po yan? 115 billion people na nabuhay dito po sa mundo for the last 6,000 years. For the last 6,000 years, hindi po billion years ang Earth. Kasi po, kung billion years ang Earth, saan mo ilalagay yung lahat ng mga buto? Kung billion, kasi sa 6,000 years lang, 115 billion na. 6,000 years pa lang yun. Kung billion years na, paano yan? Mga 600, 6,000, siguro 6 billion, trillion na yung mga buto. Paano sila magkakasya? Kaya nga, yung science, niloloko po tayo ng mga yan. Nililis po tayo. Ang sabi nga, kwento pa ni Pastor Manny, meron daw ngayong asteroids. According to scientists, meron daw malaking asteroids na babagsak sa Earth at marami ang mamamatay. Marami ang mamamatay. At ito po, dahil yung asteroids na yun, ano pala yung mga alien pala yun. Tapos, kinuha ng mga alien yung mga Kristiyano. Can you imagine? Nasa langit yung mga alien, kasama natin, alien! Alien! Remember si yung alien! Kilala niyo yun O ngayon, wala na siya. Di ba? Asan siya, wala na siya. Ito yung sinasabi natin. Kung gusto mong magtayo ng bagong religion, die first and after 3 days, rise again. Alien! Estimate lamang po ito, ano pa? 108 billion and 117 billion by 2023 na yan. 2023. So, depending po sa birth rate. Yung pong ating daily deaths. Kaya nga po multitudes. Noon pa lang 115. So, ilan? Kaya nga marami po. Marami. Sabi na, narrow gate, konti lang, pero base po sa computation nating pinag-aaralan, marami po ang makakasama natin sa langit. Kasama po yung ating mga pamilya. Amen. Alien. Kasi minuto lang po, 105 ang namamatay kada minuto. 105. Kaya per segundo po, 1.8 per segundo. Habang nagsasalita ako, meron nang namamatay. 1, dalawa na yun. 2, 4. Ayan po ang estimate po ng statistics.
Kaya nga po yung global death rate, nasa 8 death po yan per 1,000 people. Per 1,000 people. Kaya nga, ang hamon po, we need to give. Make every effort to enter through the narrow door. Kasama po yung ating mga pamilyang bahagi po natin ng salita ng Diyos. Hindi po automatic na pag tayo po ay ligtas na, yung ating mga pamilya ay ligtas na rin. Remember, yung kasi mga iba, pag Kristiyano, pastor yung mga tatay, Kristiyano yung mga magulang, kine-claim po nila, sila rin ay mga Kristiyano. Wala pong automatic na ganun. Kailangan po every single person kilalanin ang salita ng Diyos. Isa pong kwento, the jailer called the lights, Acts 16:29 po ito. Alam po natin yung kwento, remember, nung pong sina Apostol Pablo, nakakulong, Paul and Silas, remember, nakakulong, tapos nagkaroon ng earthquake, tapos nakawala yung mga bilanggo, pero hindi tumakas yung mga bilanggo, yung warden, magpapakamatay, ang sabi pa, tapos ang sabi ni Pablo, nandito kami, huwag kang magpakamatay. So nakita po ng jailer, narinig, marahil, wala dito, narinig marahil ng jailer, nangangaral si Apostol Pablo, doon sa mga nakabilanggo, at nag-aawitan sila, at narinig marahil. Kaya nga nang sila'y ma-break yung mga kulungan, hindi tumakas yung mga bilanggo kasi na-born again. I believe na wala po dito, pero kung hindi na-born again ng mga yon, siyempre, makabukal na rin kulungan niya tumakas. Pero hindi po sila tumakas. Kaya nga po itong jailer, ang sabi po niya, nanunggawan ko and Russian fell trembling. Nanginginig pa siya kay Paul and Silas. Tapos, ano ang aking gagawin para maligtas? Ang sabi po ng jailer, Sir, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus. Ito po yung ating sinasabi. When we believe in the Lord Jesus, nasa atin pong kaligtasan. Magkakaroon po tayo ng reunion. Tayo po lahat. Wala pong maiiwan sa atin. Magkakasama po tayong reunion dun sa kanila. Kasama po ng ating mga mahal sa buhay. You and your household. Then they spoke the word of the Lord. Ito po yun. They spoke of the word. Narinig po ng kanyang household ang salita ng Diyos. Kaya nga sila rin po ay nangaligtas. Hindi po naligtas yung tatay, naligtas na rin yung anak. They heard the word of the Lord. Kaya po kinilala nila si Kristo Jesus. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God. He had come to believe in God. Amen. 5 minutes na ako, ano? At yung pang, sige, last point na lang to para mahabol kayo 5 minutes. Talaga po nakaka-excite ito pong ating pinag-aaralan. Kaya nga po, wala po tayong ibang madadalan. Hindi po natin madadala yung ating kayamanan, yung ating mga arian. The only thing we can bring to heaven with us, the only thing we can bring to heaven with us are the souls of our family, our friends, relatives, and thousands of people who needs to hear the word of salvation. We cannot bring nothing to heaven except our loved ones if we bring them to Jesus. Para sila rin po, hindi po natin sila iligtas. Pagkikilala po natin ang tagapagligtas para sila rin ay maligtas. Kaya nga po, kung talagang siya ang resurrection, ang kanya pong claim, I am the resurrection of life. So ito na po yung panghuli. Siya po ang ating pag-asa. Hindi lang sa resurrection. Kahit ganyan po. He is our hope for the present. He is our hope for the present and the future. Wow! Ngayon pa lang po, kaya nga po, surely goodness and mercy, yung pong Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And all the days of my life, ngayon po yun. Sa ating pong panahon, of course, nakilala natin ang Panginoon.
Hinihintay natin ang kanyang pagdating. Pero habang hinihintay natin, ano ang ating gagawin? Magtiwala po tayong patuloy sa kanya dahil siya po ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Siya po ang katugunan ng lahat ng ating mga problema. Siya po ang ating kagalakan sa mga kalungkutan, kalakasan sa lahat ng ating mga kahinaan. Ngayon po, present. Our hope for present and the future. Dahil meron po tayong living hope, gaya po ng ating inawit kanina, we receive a living hope in our lives when we were born again. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth. At naisilang na po tayong muli, gaya po ng ating binuksan kanina, naisilang tayong muli, twice na po tayo, born twice, birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. From the dead. Kasi po, the thief comes to steal, kill, and destroy. Pero I have come that they may have life and they may have it more. Abundantly. Come on. Hallelujah. Alam ng Diyos ang plano niya sa atin. Pero hindi po natatapos doon sa 29:11. Alam ng Diyos ang plano niya sa atin. Unahin po na sa verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. You will seek me and find me and seek me with all your heart. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. For I know, ito po yun, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Siya po ang ating hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Idadagdag na lang po ng Diyos if we seek first His kingdom and His righteousness. Hallelujah. Amen. Amen. We can experience God's steadfast love, mercy, and good plans every day, by calling on Him and seeking His will every day. Every day. So I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust Him. Because you trust Him. Talagang when we fully trust Jesus, yung pong joy and peace ay pagkakalubuho niya sa atin. Hindi po ito mapapasa atin kung hindi po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. So, joy and peace. It is important to be filled with the Holy Spirit. Ito po yung ating lagi ng pinag-uusapan. Yes, kailangan po natin palagi ang gabay ng Banal na Espiritu. Every day, so we can have a confident hope for the present and the future. For the present and the future. Hallelujah. Whew. Amen. Bisata po yari na itang oras ko. Pero ganun pa man. Tayo po. Sabi po niya, I am the great I am, the resurrection and the life. Dahil siya po ang source of life and the overcomer of death. Guarantor of our reunion with loved ones. The hope for the present and the future. The hope for the present and future. And then came the morning. Praise the Lord. Durin po natin, I am the resurrection and the life. He is the source of life and the overcomer of death. He is the guarantor of our reunion with loved ones. Ito po yun. Siya po ang hope sa ating present and future. Sabi nga po kanina, marahil, gaya po ng ating Panginoon, nailibing siya, stay on the grave. Ano po ang nasa atin ngayon? Baka hanggang ngayon talagang mga karamdaman, ano pa ba, mga problema sa trabaho,
maybe patay na relasyon, patay na namatay business o trabaho. Kayo po ang nakakaalam kung ano po ang gusto nyong buhayin muli ng Diyos. Marahil pati yung ating pananampalataya, baka namamatay na yung ating pananampalataya. Ang sabi po ng isang sabulat na, hope is a wonderful gift from God. Hope is a wonderful gift from God. This is the source of strength and courage. A source of strength and courage in the face of life harshest trials. Life harshest trials. When we are trapped in the tunnel of misery, when we are trapped in the tunnel of misery, hope points to the light at the end. Hope points to the light at the end. When we struggle with a crippling disease or lingering illness, hope helps us persevere beyond the pain. Marami pa. Siguro nasa inyo po, gaya ng ating sinabi kanina. When we fear the worst, it is hope that brings reminder. Hope brings reminder. The great I am is still in control. Is still in control. Hallelujah! Ano man yan, meron pong pag-asa dahil nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Hallelujah! Your very body began to shake. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning, the sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the growing lion declared the grave has no claim on me. Hallelujah! Karamdaman, mga problema, broken relationship, kalungkutan, nasa pag-asa po natin ang kagalakan sa the great I am. Mga problema, nasa great I am po ang katugunan sa lahat ng ating mga problema. Sa mga kahinaan, nasa great I am ang ating kalakasan. Nasa great I am lang ang ating pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Put all your trust in Him this morning sa paglabas natin sa bahay ito, bahay dalangin na ito. Tiyakin natin na nasa atin na ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, at binigay niya ang kanyang anak. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Hallelujah! Hallelujah! Salamat po! Salamat po, dakilang Diyos. Alam po namin, Ikaw ang aming great I am, the bread of life, the light of the world, the door of the sheep, the good shepherd, and the resurrection and life. Salamat po, dakilang Diyos. Pupurihin ka namin, dakilan ka namin, dahil alam po namin, andyan ka palagi. Hallelujah! Praise the